Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 106, ang hitsura ni Xingju. Di man na unti-unting nanghina ang katawan sa sandaling ito, napakaatubiling sinabi ni Xu Changqing, at sa parehong oras, ang palaging kalmadong mukha ay nagsimulang maging gulat si Mazong. Ang pinagsamang lakas ng trio ay hindi mahalaga. Kung tamaan sila nito, karamihan sa kanila ay mamamatay. Walang paraan si Xu Changqing. Kung bumitaw siya, maapektuhan siya ng backlash ng Xuanmujan. Malubha siyang masasaktan noon, at tiyak na papatayin siya. Nang hindi binibitawan, kailangan mong maghintay para sa kamatayan. Xu Changqing, walang silbi ang pagsisihan ngayon. Matapos makita ang kalmadong mukha ni Xu Changqing sa nakaraan at baguhin ito sa isang panik na ekspresyon, tumawa si Mazong at sinabing ang ngiti ay puno ng kabaliwan. Sa sandaling ito, mayroon lamang isang salita para sa kanya, iyon ay quote. Gusto lang niyang panoorin si Xu Changqing na pinagsaksak niya hanggang sa mamatay, sa ganitong paraan lang siya maadik at maibsan ang galit niya noong una. Ang tanging pinagsisisihan niya ay wala si Xingju. Kung naruroon si Xingju, malulutas niya nang magkasama si Xingju, na tinatawag na addiction. Pagputol ng espada ng kaluluwa, espada chi. Ngunit sa sandaling ito, may biglang marahas na dagandong sa likuran nila, at lumingon sila sa paligid, at nakita nila ang dalawang hugis kalahating buwan na maitim na sword keys na may dalang daw after image, ayon sa pagkakasunod-sunod, sa kanilang tatlo, at ang Feng Lei ang mga matatanda ng lambak ay dumating ng napakabilis. Matapos maramdaman ang horror energy sa sword chi, ang mukha ni Mazong ay nagbago ng husto, ngunit sa sandaling ito ay wala siyang pagpipilian kundi panoorin ang sword chi na humahampas sa kanyang sarili. Magkasama si Martial Chi sa likod mo. Sa kasamaang palad, si Mazong ay biglang nagalit, at sa kanyang paalala, ang iba pang dalawang disipulo ay pinalapit si Martial Chi sa likuran. Bang, bang. Sa pamamagitan ng dalawang muffled na ingay, ang Mazong trio at ang Elder ng Thunder Valley ay tinamaan ng malakas ng dalawang cutting soul sword Chi. Ang apat sa kanila ay unang nanalo ng Xingju cutting soul sword Chi, at pagkatapos ay sinagot ng kapangyarihang ibinigay nila. Sa sandaling ito, sila ay lubhang-malubhang nasugatan, at kahit na walang lakas para bumangon. Xingju, bakit ka nandito? Sa pagtingin sa binata na nakaitim na nakatayo sa gilid ng burol, si Xu Changqing ay medyo naguguluhan, ngunit napakasabik na sabi nito. Hindi niya akalain na lilito si Xingju sa kritikal na sandaling ito. Kung hindi dahil kay Xingju, siya na ang nakahandusay ngayon. Senior Brother Xu, mukhang tama lang ang oras ng pagdating. Nang makitang matagumpay ang kanyang pag-atake, masayang ngumiti si Xingju, at lumapit pa kay Xu Changqing at iba pa. Sa katunayan, matapos iwan si Xingju mula sa punong tanggapan ng Kamara ng Komersyo at Industriya, walang tigil siyang sumugod sa lugar na ito. Nang marating niya ang kapitbahayan na ito, upang mahanap ang kanilang tumpak na lokasyon, ikinalat niya ang soul power at sa wakas ay ikinulong sila. At nang dumating si Xingju, ito ay eksakto kung kailan ang ilan sa kanila ay pumasok sa digmaan ng Atrisayon. Nang makita ito, inilunsad ni Xingju ang pag-atake ng walang pag-aalinlangan, kaya nangyari ang makatarungang eksena. Oo, hindi ito alagad ng pangunahing palasyo ng Nandong aristocratic family, bakit ito mabait? Pagdating kay Xu Changqing, sumulyap si Xingju kay Mazong at sa iba pa na nakahandusay sa lupa, tumatawa ng may kabalintunaan. Xingju, ikaw. Maglakas loob na maghintay para sa akin. Maghintay para sa iyo, hindi ba? Natatakot ka bang magdulot ng digmaan sa pagitan ng dalawang puwersa? Nang makitang laban sa kanila si Xingju, labis na nagalit si Mazong. Ngunit sa sandaling ito ay hindi siya nang ahas na magalit kay Xingju, ngunit sinabi niya ng dahan-dahan sa mahinang boses na iyon. Sa katunayan, takot na takot siya ngayon, takot na takot siya na papatayin sila nina Xingju at Xu Changqing, kaya partikular niyang binanggit ang relasyon sa pagitan ng Nandong aristocratic family at Imperial Wind Pavilion, umaasa na maaaring isaalang-alang ni Xingju ang antas na ito at hayaan pumunta sila. Takot, syempre, takot ako sa kamatayan. At pagkatapos marinig ang mga salita ni Mazong, si Xingju ay nagpanggap na takot na takot. Hindi ko alam kung bakit, nang makita ang nakakatakot na ekspresyon ni Xingju, mas lalong nabalisa si Mazong. Ngunit sa sandaling ito, wala siyang ibang magagawa kundi ipagdasal na talagang takot si Xingju na magdulot ng gulo. Gayunpaman, kailangan mong sabihin kung ano ang gusto mong gawin. Sa sandaling ito, ang mukha ni Xingju ay naging malamig at nanlamig kaagad, at ang maitim na cutting soul sword sa kanyang kanang kamay ay muling namuo. Nang makita ko ang cutting soul sword sa Xingju, masama rin ang pakiramdam ng Mazong. Tapos pamitik siya palayo at lumabas ang isang communication talisman. Nang makita nila ang cutting soul sword na iyon, alam ni Mazong na patay na sila, ngunit kung gaano katusong si Mazong. Kahit mamatay siya, hindi niya hahayaang gamaan ang pakiramdam ni Xingju at ng iba pa. Hindi maganda. Matapos makita ang communication talisman, si Xu Changqing ay sumigaw sa takot. Alam niyang communication talisman ang nakikipag-ugnayan sa Nandong aristocratic family. At si Mazong at ang iba pa ay mga alagad ng pangunahing palasyo ng Nandong aristocratic family, at sa pagkakataong ito ay may mahalagang misyon sila, kung sirain niya ang communication talisman, malamang na maakit nito ang working level strongmen, kahit na gusto nilang makatakas, hindi nila ito magagawa. Puff, puff, puff. Ngunit hindi pa rin naghihintay na durugan ng Mazong ang communication talisman, nagpakita si Xingju bilang isang multo sa tabi ng tatlo. Ang cutting soul sword sa kanyang kamay ay marahang ibinaba, at ang kanyang tatlong lalamunan ay dahan-daang bumukas, at nang ang liwanag ng espada ay kumikislap, at silang tatlo ay nakayuko pa nga ang kanilang mga ulo at nawalan ng hininga. Brother Xingju, paano niya ito nagawa ng napakabilis?
Nang makita niya si Xingju na pumatay sa trio ni Mazong sa isang kisap mata, nakalanghap din si Shu Changqing ng malamig na hangin. Kahit sa bilis na ito, kahit siya, hindi pa rin sapat. Hoy, si Senior Brother Shu ay nanalo ng premyo, ang iyong Blackwood Swordsmanship ay napakahusay din. Sabi ni Xingju na nakangiti at nagbibiro. Pagkatapos ay ibinaling ni Xingju ang kanyang atensyon sa tatlong patay na si Mazong, at sa wakas ay tumingin sa item storage bracelet sa pulso ng tatlo. Nakita kong pumaway ang kanyang manggas na damit, at ang tatlong nakasabit sa mga kamay ni Mazong at ng iba pang item storage bracelet ay lumipad sa mga kamay ni Xingju. Ito ay isang paraan ng pagsipsip, na kung saan ay ang instant na pagsipsip na dulot ng malakas na cultivation technique na sumisipsip ng martial chi, na maaaring gumuhit ng target na bagay. Gayunpaman, mababaw pa rin ang kakayahan ni Xingju sa ngayon, at maaari lamang itong sumipsip ng maliliit na bagay tulad ng item storage bracelet, at ang makapangyarihang puwersa tulad ni Shou Chen na maaaring sumipsip ng mga tao ay isang uri ng martial skill. Senior Brother Shu, pumunta ang tatlong lalaking ito sa Fenglei Valley para bumisita, at siguradong marami silang benepisyo. Tumiti si Xingju, at kinuha lahat ng tatlong bagay na imbakan ng bracelet. Oh my God! Sa pagtingin sa treasure peel na nagninangning ng mahinang sinag ng liwanag sa lahat ng dako, at lahat ng uri ng spell, maging si Xingju ay huminga. Mayroong hindi bababa sa daan-daang treasure peel, chi treasure peel, pressure peel treatment, at detoxification treasure peel. Kabilang sa treasure peel na ito, ang pinakamababa ay treasure peel ng black rank middle grade, at kahit 10 earth rank lower grade treasure peel, earth rank lower grade treasure peel, napakahalagang bagay iyon. Gayon din, mayroong daan-daang spells, at ang kinakailangang spell na light rune para sa adventure treasure hunting. Mayroon ding mga antang-antang para sa pagtatanggol sa sarili at mga spells para sa pag-atake. Kahit na ang mga spells na ito ay may mababang antas, ang mga ito ay hindi masyadong kapakipakinabang para sa kanila, ngunit ito ay napakahusay na bigyan ng ilang mga kaibigan na may mababang ranggo upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Wow, ang daming treasure peel. Sa oras na iyon, dumating din si Elder Liu mula sa Chamber of Commerce. Sa sandaling ito, pinapatay na niya ang Elder ng Thunder Valley, at tinitingnan ang treasure peel sa harap niya, maging ang kanyang mukha ay nagbago ng husto, gulat na sabi. Hoy, Senior Brother Shu, itong Elder, ito ay maituturing na mga samsam sa inyong tatlo, hatiin natin siya. Tumiti si Xingju at bukas palad na sinabi. Paano ito, kung hindi kayong dalawa, natatakot ako na matagal na akong pinatay nila, kaya hindi ko nahihilingin itong treasure peel, dapat kayong dalawa lang ang maghati. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, mabilis na umalis si Elder Liu kay Dao, ngunit sa kabila ng mga salita sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa treasure peel sa lupa. Nagulat si Elder Liu sa kasabihang ito, tulad ng sinasabi, mayroon kang bahagi ng iyong mga pananaw, hindi banggitin na mayroon kang maraming kredito para sa matagumpay na pagpatay sa iyo, kaya dapat mong tanggapin ang mga ito. Nang makita ito, ngumiti si Xingju, at pagkatapos ay hinati ang treasure peel at ang spell sa lupa sa tatlong bahagi ayon sa antas, isa sa mga ito ay kasama sa item storage bracelet, at ang isa pang Shu Changqing ay nakolekta din. Dahil ito ang kaso, malugod na tinatanggap ang matanda. May nakita akong kopya sa lupa. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, tumawa si Elder Liu, at pagkatapos ay winagayway ang manggas na damit, at pagkatapos ay ang bahagi sa lupa ay kasama sa item storage bracelet. Oo, Xingju, ang Elder ng Fenglei Valley ay mayroon ding item storage bracelet, ngunit ang kakaiba ay hindi mabubuksan ang item storage bracelet na ito. Matapos matanggap ang treasure peel, masaya ring itinikom ni Elder Liu ang kanyang bibig, ang mukha ni Old Zhang ay malapit ng tumawa. Ngunit dahil dito, kinuha niya ang item storage bracelet mula kay Elder Fenglei Valley. Noong una ay gusto niya itong bawiin para pagdaran ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mas lumang item storage bracelet. Dapat marami sa loob nito. Magandang bagay, ngunit sa sandaling ito ay mayroon siyang napakaraming benepisyo, inilabas niya ito kapag siya ay masaya. Oh, ipakita mo sa akin. Matapos itong makita, pinuha ito ni Shu Changqing, ngunit pagkatapos ng kalahating araw ng pagsasaliksik, wala pa rin akong nakikitang pagkakaya. Para masubukan, sinadya ko ring isinama ang sarili kong treasure peel dito. Ngunit ang koleksyon ay nasa. Hindi ko ito makukuha kung gusto ko. Maaari nitong magalit si Shu Changqing, dahil nakakuha lang siya ng black rank top grade treasure peel. Bagamat mayaman siya sa ngayon, labis din siyang nababalisa sa black rank top grade treasure peel. Kung ano ang nakakasira ng mga bagay, sirain ito. Sa galit, inihagis pa ni Shu Changqing ang item storage bracelet gamit ang kanyang kanang kamay, at agad na hinugot ang itim na kahoy na espada sa likod niya. Isang hitang bahagi ang naputol ng husto sa item storage bracelet. Clank. Gayunpaman, sa malutong na tunog, bagamat nahati ang item storage bracelet, hindi ito nasira sa anumang paraan. Senior Brother Shu, bakit hindi magalit, kahit na ang item storage bracelet na ito ay hindi magagamit, ngunit ang item storage bracelet na ito ay talagang napakaganda, mabuti din nabigyan ng isang batang babae ng tanda ng pag-ibig. Nang makita niya si Xingju, tumalon siya at kinuha ang item storage bracelet sa kanyang kamay, at pagkatapos ay ngumiti at sinabi kay Shu Changqing. Oh, dahil gustong-gusto ito ng mga kaibigan ni Xingju, dapat mong itago itong item storage bracelet. Mukhang interesadong makita si Xingju, pagkatapos ay sinabi ni Elder Liu na nakangiti. Sa sandaling ito, napakaraming benepisyo ang kanyang natanggap. Ang isang item storage bracelet na ang storage ay hindi mabuksan ay hindi masyadong makatuwiran para sa kanya.
Pagkatapos ng lahat, kung wala si Xingju, hindi siya makakakuha ng napakaraming benepisyo. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 107, espesyal na buhok ng Dafa. Dahil ito ang kaso, kung gayon tatanggapin ko ito, at malugod na tinatanggap si Xingju, at ang item storage bracelet ay nakolekta sa sandaling lumiko ang pulso. Pagkatapos ay sinira ng 3 tao ang mga katawan ni Mazong at iba pa ng magkasama. Ang mga matatanda ng Wind Thunder Valley ay wala, ngunit ang pagkamatay ni Mazong at iba pang buhay ay nauugnay sa Nangang aristocratic family. Kung alam ng Nangang aristocratic family na ginawa nila ito, tiyak na hindi nila sila pababayaan, kaya ang pinakamahusay na paraan upang malutas ang mga hinaharap na problema ay ang pagsira sa mga patay. Matapos harapin ang usapin, orihinal na gustong bumalik ni Xingju sa Imperial Wind Empire kasama si Xu Changqing, ngunit nahadlangan si Xu Changqing ng relasyon nito kay Elder Zhu at gustong manatili at tumulong sa Chamber of Commerce. Sa desperasyon, kinailangan ni Xingju na pumunta sa daungan ng panlabas na isla pagkatapos umalis kasama nila. Mayroong kabuuang 4 na puwersa sa mga panlabas na isla, ang isa ay ang Asosasyon ng Negosyo ng Panlong Association, ang isa ay ang Institusyong Pinansyal ng Fenglei Valley, at mayroong isang lakas na tinatawag na Wanjin Family. Ang isa pa ay ang madilim na anino na lubhang misteryoso at kakaiba. Kabilang sa 4 na pangunahing puwersa, maliban sa anino ng kadiliman, ang iba pang 3 pangunahing puwersa ay kabilang sa mga institusyong pampinansyal na nangingibabaw sa negosyo, ngunit makapangyarihang puwersa sa panloob na isla. Sa sandaling ito, habang ang Chamber of Commerce at Fanglego ay nasa digmaan, lahat ng trabaho ay pansamantalang nasuspine, kaya ngayon ang tanging tao na responsable para sa transportasyong pandagat ay ang pamilyang Wanjin. Ang destinasyon ng Xingju sa sandaling ito ay ang daungan ng pamilyang Wanjin, ngunit nang sumugod si Xingju sa daungan, madilim na, kaya naghanap muna ako ng malapit na hotel at nagpahinga. Sa sandaling ito, malayang nakahiga si Xingju sa kama, naglalaro ng magandang pulse earrings sa kanyang kamay, at ito mismo ang item storage bracelet na isinuot ni Elder Fengalego. Napakaganda ng bracelet na ito. Ang itsura ng madilim na pula ay nagninangning na may malabong 5 kulay na sinag ng liwanag. Ang mga sinag ng liwanag ay kumikislap na parang bahaghari na umaaligid sa pulse earrings. Ito ay lubhang napakarilag. Sa isang matalas na pakiramdam ng intuition, nahulaan ni Xingju na ang item storage bracelet na ito ay hindi dapat simple. Ito ay malamang na isang top grade na pulse earrings. Siguro ito pa rin ang top grade na pulse earrings na maaaring mag-claim na espasyo. Ngunit pagkatapos ng ilang page eksperimento, nalaman din ni Xingju na ang item storage bracelet na ito ay hindi mabubuksan, kaya huwag nating ipasok ang bracelet para makita kung ano ang itsura nito, kahit na ang mga mahalagang bagay sa bracelet ay imposible. Detective, ilabas mo pa. Oo, Soulmark. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, biglang lumiwanag si Xingju at tuwang-tuwang sinabi. Sa simula, espesyal na tinanong ni Xingju si Xiao Chen para sa item storage bracelet na ito. Kaya't nalaman ni Xingju na ang top grade na item storage bracelet ay hindi lamang maaaring lumikha ng espasyo mismo, ngunit makabuo din ng ilusyon na araw at buwan, magkaroon ng hangin na tirahan, at magtakda ng marka ng kaluluwa. Ang Soul Seal ay tahasang isang enchantment na itinakda ng kaluluwa, upang maiwasan ng iba na magnakaw ng mga bagay sa pulse earrings. Napaka-espesyal ng ganitong uri ng enchantment, halos walang paraan na mabibiyak, ang tanging paraan para mag-crack ay sa pamamagitan ng pagtatakda ng soul mark, ang soul power ng taong iyon ay mabubuksan. Sa madaling salita, hanggat ang item storage bracelet na may marka ng kaluluwa ay nakatakda, maliban kung ang tao ay nag-aalis ng soul mark ng mag-isa, kung hindi, ang iba ay hindi nais na buksan ito. Siguro dahil dito, ibibigay ni Elder Liu ng Chamber of Commerce itong item storage bracelet kay Xingju. Bilang Elder ng Chamber of Commerce, tiyak na pamilyar siya sa ganitong uri ng bagay. Hindi niya maaaring malaman na ito ay isang mahalagang pulse earrings, ngunit hindi niya alam na ang item storage bracelet na ito ay hindi mabubuksan dahil sa soul mark. Kaya't ibibigay niya ito kay Xingju, dahil alam niya na ang item storage bracelet na ito ay hindi mabubuksan maliban sa namatay na si Elder Fengalego. Ngunit ito ang marka ng kaluluwa na walang sino man ang makakalas, si Xingju ay may hawak na kislap ng pag-asa, gayunpaman, ang marka ng kaluluwa ay isa ring uri ng pagkakabighani, at ang Xingju Jade na maaaring magbukas ng lahat ng uri ng pagkakabighani, marahil ito ay dapat alisin ang markang ito ng kaluluwa. Ako ay nagdalawang isip na isipin si Xingju dito. Mabilis niyang inilabas ang jade pendant sa braso ko at tinignan ang jade pendant sa kamay niya. Hindi napigilan ni Xingju na mapangiti ng bahagya. Matapos i-unlock ang Sila Ray, nahulog na si Yu Pei sa Tianqi, ngunit sa mahiwagang kapangyarihan ni Uncle Pan, madaling mahanap ang jade pen na ito dahil alam niya kung gaano kahalaga ang jade pendant na ito kay Xingju. Sa pangkalahatan, mabuti para sa kanya si Uncle Pan. Mula sa pag-uusap nina Elder Zhu at Uncle Pan, nalaman ni Xingju na si Uncle Pan ay hindi pa nakakabawi sa kanyang lakas sa ngayon, at ito ay marahil ay dahil sa kanyang sarili. Iniisip si Uncle Pan sa sandaling ito, maaaring nakikipaglaban sila sa hangin at kulog na lambak na iyon, medyo nag-aalala rin si Xingju, ngunit para sa kanya ngayon, ngunit wala siyang maitutulong, ang tanging magagawa niya ay tahimik na panalangin. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ibinuhos ni Xingju ang sarili niyang soul power sa jade pendant, at pagkatapos ay nag-flash ang jade pendant ng kakaibang tao gas tulad ng dati. Matapos ilagay ni Xingju ang jade pendant sa item storage bracelet, ang gas ay parang ilang ahas na pumasok sa butas, napakabilis na nakapasok sa item storage bracelet, at pagkatapos na pumasok ang gas, ang item storage bracelet nagkaroon ng pagsabog ng enerhiya.
Nabuo ng soul power, at pagkatapos ay naibalik ang kalmado. Tagumpay. Nang makita kong may reaksyon, excited nang umiti si Xingju, at hindi siya nagdalawang isip. Matapos dahan-daang hawakan ang item storage bracelet, ang katawan ay biglang umikot, at sa wakas ay nalalanghap sa item storage bracelet. Wow! Nahihilo lang si Xingju. Nang muli niya imulat ang kanyang mga mata, nakita niyang nakaupo siya sa inn. Nakaupo siya sa isang damuhan. Ang higit na nakakagulat kay Xingju ay ang mabituhing kalangitan sa gabi, ngunit sa sandaling ito ay may bilog na araw, ngunit bagamat maliwanag ang araw, wala itong ganoong init na pakiramdam, at halatang pinik ito sa pamamagitan ng mga espesyal na paraan. Kaya napagpasyahan ni Xingju na maaaring pumasok ito sa item storage bracelet sa sandaling ito, at pagkatapos ay pinagmamasdan ni Xingju ang paligid. Noon lamang niya nalaman na may isang batong kubo na nagniningning na may makukulay na sinag ng liwanag sa hindi kalayuan. Sa pasukan ng bahay na bato, mayroong isang layer ng mapusyaw na asul na gas na patuloy na gumagapang, at ang gas na Xingju ay pamilyar din, iyon ay ang enchantment. No wonder hindi mo malalaman kung ano ang nasa bracelet, may mga enchantment pa. Matapos makita ang enchantment sa pintong bato, ngumiti si Xingju, dahil alam niyang maraming kayamanan ang nakatago sa kubo na bato, baka pwede na siyang magpadala sa pagkakataong ito. Gustong mapunta rito, dumiretso si Xingju sa enchantment gate, kinuha muli ang kanyang jade pendant, at pagkatapos maitanim ang soul power, diretso niyang pinindot ito. Buzz! Sa isang ugong, marahas na namilipit ang engkantada. Maya-maya, naging light blue na gas ito at nawala kasabay ng hangin. Nang bumukas ang pinto ng enchantment, isang masangsang na aroma ang lumabas mula sa bahay na bato, at pagkatapos maamoy ang aroma na ito, mas nagulat si Xingju, dahil pamilyar na pamilyar ang aroma na ito na si Xingju, ito ang kakaibang dansiyang naamoy ng treasure peel, at ganoon. Isang mayamang dansiyang, si Xingju ang unang beses na naamoy. Sa pag-aamoy lamang ng tan incense na ito, si Xingju ay nakakaramdam na ng panibago, kaya napagpasyahan ni Xingju na maraming treasure peel ang dapat nakatago sa batong kubo na ito. Ang laking halaga. Sa pag-iisip nito, gumawa ng malaking hakbang si Xingju at pumunta sa kubo. Matapos makita ang lahat sa kanyang harapan, ang mahigpit na nakasaradong bibig ni Xingju ay agad na naging isang malaking font. Dahil sa sandaling ito sa kubo, ang iba't ibang treasure peel ay talagang maayos na nakalagay, Xingju pa unang pagtatansya, at nalaman na mayroong kahit libu-libong treasure peel dito, at sa bisa ng induction ng kaluluwa, nalaman ni Xingju na talagang ang pinakamababang grado na treasure peel ay black rank top grade. Libu-libong black rank top grade treasure peel, ano ang konseptong ito? Nangangahulugan ito na si Xingju ay magiging isang upstart. Ang isang mas malapit na pagtingin sa Xingju ay nagpapakita na ang isang tatak ay ipinasok sa iba't ibang treasure peel. Ang pangalan, grado, at bisa ng treasure peel ay minarkahan sa brand. Sa wakas, nanatili si Xingju sa gitnang posisyon dahil mayroon lamang 10 treasure peels. Ayon sa kalkulasyon ni Xingju, ito ay dapat ang pinakamahalagang treasure peel. Holy Medicine Peel, Earth Rank Middle Grade Treasure Peel, ay may epekto ng pagpapabata na nagpapagaling sa pinakamahusay na treasure peel sa treasure peel. Bagamat naihanda na ito ng maaga, medyo nabigla pa rin si Xingju, dahil ang 10 treasure peels na ito ay talagang Earth Rank Middle Grade Treasure Peel. Hanggang ngayon, nakita na ni Xingju ang pinakamahalagang treasure peel, na Earth Rank Lower Grade Treasure Peel, na Earth Rank Middle Grade Treasure Peel. Xingju, wala akong nakitang kumuha nito, ngunit nakakuha ko ng 10 sa ngayon. Tama. Ngunit nang maingat na tingnan ni Xingju ang produktong ito ng Earth Rank Chinese na treasure peel, isang espesyal na pulang insenso ang biglang pumasok sa ilong ni Xingju, at nalaman ni Xingju na ang pulang insenso ay hindi ang Holy Medicine Peel at tumangala ako, nakita ko ang isang napakapinong maliit na kahon sa itaas ng Holy Medicine Peel. Ang mahinang sinag ng liwanag ay kumikinang sa kahon, at ang amoy ni Naden ay nagmumula sa kahon. Maaaring may mas mahalagang treasure peel kaysa Holy Medicine Peel. Matapos maingat na tanggalin ang kahon, tuwang-tuwang sinabi ni Xingju, na intuitive na sinabi sa kanya na ang kahon na ito ang tunay na napakahusay na treasure peel. Iniisip si Xingju dito ay ang mabilis na pagbukas ng kahon, at kapag nabuksan ang kahon, isang nakasisilaw na sinag ng liwanag ang kumikislap. Ang sinag ng liwanag na ito ay matinik na si Xingju ay mabilis na pumikit. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga sinag ng liwanag ay itinuturing na hamina, at nang muling imulat ni Xingju ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang gintong treasure peel na nagniningning na may maliwanag na sinag ng liwanag, na tahimik na nakahiga sa kahon, at may nakasulat din sa kahon. Ilang karakter. Chan Xuandan, Earth Rank Top Grade Treasure Peel. Matapos makita ang malalaking karakter na ito, hindi napigilan ni Xingju na huminga. Earth Rank Top Grade Treasure Peel, na talagang Earth Rank Top Grade Treasure Peel. Sinasabi na ang ganitong uri ng treasure peel ay napakahirap gawin, talagang imposible ang Peerless Treasure Peel. Kahit na pinino ng Samsung Alchemist ang ganitong uri ng treasure peel, dapat itong pinuhin ng ilang tao, at tumatagal ng 1 taon upang pinuhin ng isa, kahit na hindi ito ganoon, hindi ito magtatagumpay sa bawat pagkakataon. Sa ngayon, nakuha talaga ni Xingju ang isa. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 108, Babaeng Nakapula. Na-publish. Ika-23 ng Mayo taong 2020 Tian Xuandan, na ginawa sa pamamagitan ng pagsipsip ng martial essence sa pagitan ng langit at lupa. Ang dan na ito ay may epekto ng pagdaragdag ng martial chi. Ito ay limitado sa martial god at ang pinakamalakas. Malakas ang martial sovereign.
Kung umiinom ka ng Chanchuan pill, maaari mong dagdagan ang martial chi na kailangan para sa mga dekada ng pagsasanay, ngunit ito ang ultimate treasure pill na mabilis na umuusad sa high-rank martial sovereign. Matapos basahin ang pagpapakilala ni Zuan Dan sa araw na ito, ang magandang mukha ni Xingju ay naging mas excited. Sa araw na ito ay inihanda lang siya ni Zuan Dan, orihinal ay mahirap makapasok sa high-rank martial sovereign, ngunit sa Xuande na ito, mabilis na makakalusot si Xingju sa antas ng high-rank martial sovereign, at pagkatapos ay iwanan si Uncle Pan sa kanyang energy body para sa pagpino, maaabot ni Xingju ang antas ng martial god bago bumalik sa Imperial Wind Pavilion. Paano ako magiging malungkot tungkol kay Xingju dito? Halos panabik na ang mamatay. Matapos matuklasan ang Tian Zuandan, muling nirepaso ni Xingju ang lahat ng treasure pill at nalaman na may aksidente bukod sa Tian Zuandan at Holy Medicine Pill. Ang Martial Sovereign Under-Earth rank ay mayroon ding daan-daang piraso. Ang uri ng treasure pill ay mas kakaiba. Ang iba't ibang uri ay maaaring ilarawan bilang lahat. Sa madaling salita, si Xingju ay talagang isang espesyal na buhok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakita ako ng napakalaking kayamanan, hehe. Pagkatapos suriin ang lahat ng treasure pills, excited na ngumiti si Xingju. Sa tansya niya ay naramdaman niya ito. Ito dapat ang kabayarang ibinigay ng Fenglei Valley sa Nandong aristocratic family, ngunit nakuha lang niya ito nang hindi niya inaasahan. Tila mura ito. Ito ay. Sa sandaling ito, nalaman ni Xingju na mayroong isang maliit na platapormang bato sa kubo, at sa platapormang bato ay inukit ang iba't ibang kakaibang spell, at ang mga spell ay kumikinang na may mahinang sinag ng liwanag, na nagpapakita ng isang sinaunang hininga. Sa gitna ng platapormang bato, mayroong isang mababaw na uka, at ang hugis ng uka ay talagang isang palad. Siguro, ito ang aparato upang itakda ang enchantment. Pagdating niya kay Shitei, bamulong si Xingju. Pagkatapos ay ibinukan niya ang kanyang palad sa uka at sinimulang ibuhos dito ang soul power. Buzz. Tamang-tama, pagkatapos ibuhos ang kaluluwa, may biglang tunog sa pintuan ng bahay na bato, at pagkatapos ay lumitaw muli ang isang enchantment, at may bakas ng contact sa item storage bracelet na ito sa kaibuturan ng kaluluwa ni Xingju, halatang tanda ng kaluluwa ang setting ay matagumpay. Matapos makumplito ang mga ito, ang ideya ni Xingju ay nawala sa sandaling lumipat siya, at nang muli siyang nagpakita, bumalik siya sa silid ng inn. Inilagay ni Xingju si Xiao Chen sa kanyang item storage bracelet, at inilagay ang pinakamataas na grade item storage bracelet sa kanyang pulso. Matapos muling kumpirmahin ang soul induction gamit ang item storage bracelet na ito, ipinikit ni Maymay ang kanyang mga mata at pumasok sa isang panaginip. Hindi. Bakit ang daming tao? Sa madaling araw ng sumunod na araw, maagang dumating si Xingju sa daungan, ngunit sa kabila nito, ang daungan ng Shanghai sa sandaling ito ay napakaraming tao. Isang malaking barko lamang ang nakadaong sa itaas ng daungan. Ang sailing ship na ito ay hindi gaanong naiiba sa Chamber of Commerce. Ito ay malinaw naman sa parehong uri. Sa mabilis na takbo ng Xingju, madaling ipitin ng mga tao at pumunta sa lugar upang bumili ng tiket sa bangka. Pagkatapos bumili ng isang first class na cabin, pumasok si Xingju sa malaking barko sa ilalim ng pamumuno ng service staff. Gayunpaman, pagkatapos makapasok, natuklasan ni Xingju na bagamat ang panlabas ng malaking barkong ito ay katulad ng sa Chamber of Commerce, ang panloob ay mas malala. Hindi naman mahirap ang palamuti, ngunit ang espasyo para sa mga aktibidad sa espasyo ay medyo maliit, ngunit ang mga cabin ay higit pa, lalo na ang mga mababang cabin ay may daan-daang mga cabin. Bilang karagdagan, mayroong higit sa 1,000 cabin sa medium cabin at sa first class cabin. Sa sandaling nasa panloob na bulwagan ng barkong naglalayag, maaari itong ilarawan bilang isang pulutong ng mga tao, mga itim na ulo sa lahat ng dako, at ang mga maingay na ingay ay patuloy na nagmumula sa karamihan. Tumingin sa kagilahil-alas na eksena sa kanyang harapan, umiling si Xingju nang walang magawa, at pagkatapos ay naglakad patungo sa kanyang cabin. Sumuko. Bigla na lang dumating ang dagandong ng ilang lalaki sa labas, at ang ugong ito ay talagang naglalaman ng pamimilit. Si Xingju ay walang magawa. Hindi ito kakayanin ng mga ordinaryong tao. Nagmamadali silang isa-isang takpan ang kanilang mga tainga, mabilis na kumikislap sa gilid, at pagkatapos ay lumabas ang isang maluwang na channel. Sa oras na ito, dahan-dahan ding pumasok sa bulwagan ng isang grupo ng mga figure. Ang mga ulo ay ang malalaking tao na umabot sa antas ng martial ancestor. Ang malalaking lalaki ay patuloy na nagwawalis sa mga tao gamit ang kanilang mabangis na mga mata. Buhok ng mga ordinaryong tao ay tumingin buhok, hindi maaaring makatulong ngunit bumalik. Matapos makita ang mga taong ito, bumuntong hininga si Xingju nang makita niya ang mga taong ito, dahil ang pinakamababa niya ay ang ganitong uri ng bully at nakakatakot na amo. Tama. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagningning si Xingju, at pagkatapos ay itinoon ang kanyang mga mata sa isang batang babae sa likod ng malalaking lalaki. Ang batang babae ay maliit, nakasuot ng mahabang pulang damit, at sumusunod ang mga tao ay dahan-daang naglakad patungo sa bulwagan. Sa makatarungang mukha ng batang babae, mayroon siyang isang pares ng malalaking maningning na mga mata, kat-anji tanging mga buto ng melon, at ipinarray sa maliit na labi, ito ay bumuo ng isang pisngi na parang isang bansa. Ang kagandahan ay isang compact na uri din. Kung si Li Xiaohan ay dalisay at cute, kung gayon ang babaeng ito ay isang kaakit-akit at cute na uri, ngunit si Li Xiaohan ay nararamdaman ng malamig sa mga ordinaryong tao, at ang babaeng ito ay nakakaramdam ng mayabang. Ito ay kung paano masasabi ni Xingju mula sa kanyang hitsura na itinaas ang kanyang maliit na baba ng mataas at namumuhi sa lahat.
Gayunpaman, ang pinakamahalagang aspeto ni Xingju ay ang batang babaeng ito, na mukhang bata, ay talagang may lakas ng intermediate rank martial sovereign. Ano ang tinitignan mo? Sa sandaling ito, isang gwapong lalaki na may natitiklap na pamaypay sa tabi ng batang babae, na isang mahabang listahan ng mga talento, ay itinuro si Xingju at sumigaw ng malakas. At ang lakas talaga ng lalaking ito ay isang high-rank martial sovereign. Ako ba ang kinakausap mo? Tumingin si Xingju sa paligid, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kilay, at nagkunwaring sinabi. Kalokohan, kinakausap na kita. At nagalit ang lalaki, ngunit ang hindi magawa ni Xingju ay may malakas na asido sa kanyang tono. Halatang may malalim na pagmamahal sa dalaga. Pero natatakot ako na unrequited love lang ito, at hindi ako magiging excited kung hindi. Anong problema mo? Ang daming tumitingin dito, bakit mo ba ako iniistorbo? Higit pa rito, ang gusto kong panuorin ay depende sa iyong negosyo. At para sa ganitong uri ng tao, hindi sanay si Xingju. Bumuka ang bibig, sinasabog niya ito, at saka ibinaling ang tingin sa babae at nakangiting sinabi. At saka, napakaganda ng babaeng ito, normal ang pagpapahalaga. Sa totoo lang, walang ganoong pag-iisip si Xingju tungkol sa babaeng ito, pero kusa lang siyang nagalit sa lalaki, pero ang hindi sinasadyang nangyari kay Xingju ay sa kanyang gwapo at gwapong magandang binata, talagang kilay ang babae. Binigyan niya ito ng puting tingin. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Nang makita iyon, labis na nagalit ang lalaki. Lalo na nang makita niyang tinutokso ni Xingju ang babae, tumalon siya at kumulog. Ito ay naging isang sinag ng liwanag at lumipad patungo kay Xingju. Kasabay nito, isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni Xingju ng malakas na hangin at nadorodge ito. Emph. Sa harap ng biglaang pag-atake ng lalaki, si Xingju ay huminga ng bahagya, ang kanyang figure ay bahagyang kumislap sa kaliwa, at siya ay nakaligtas sa mabigat na suntok ng lalaki. Kasabay nito, ang palad ng iyong kamay ay parang isang matalim na talim, at ito ay pumutok sa pulso ng lalaki. Bang! Napasigaw ang lalaki sa palad niya, at ngayon ay may marka ng palad ang lumitaw sa kanyang pulso. Elder Zhao, hindi ka pa nagpapakita. Biglang sumigaw ang lalaki sa bulwagan, tinakpan ang kanyang pulso na patuloy na dumudugo. At pagkaraang bumagsak ang boses ng lalaki, ang espasyo sa likod ni Xingju ay biglang pumihit, at kasabay nito, isang palad na may malakas na enerhiya ang nakaharap sa likuran ni Xingju, at ito ay naputol ng husto. Ang pag-ataking ito na si Xingju ay natural na nakakaalam nito, at nang ito ay umindayog, ito ay nakaiwas dito. Pagkaraang lumiwanag si Xingju, lumitaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakita ko na ito ay isang malakas na tao. Ang lalaking nakasuot ng masikip na damit ay nagpakita ng kanyang malalakas na kalamnan, at ang hininga ng lalaki ay talagang nasa antas ng preliminary rank martial god. Magandang talento ang munting kaibigang ito, ngunit sinaktan mo ang aking batang panginoon ng pamilyang Wanjin sa bangka ng aking pamilyang Wanjin, gusto mo bang sadyang pukawin ang aking pamilyang Wanjin? Nang makitang nakaiwas talaga si Xingju sa kanya sa isang suntok, pinaayos din ng lalaki ang kanyang mga kilay at sinabing dahan-dahan. Elder Zhao, dalawang maliliit na bata ang naglalaro, hindi ka rin makikilos. Matapos marinig na ang lalaki ay talagang junior ng pamilyang Wanjin, bahagyang nanginag ang puso ni Xingju. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa niyang sumakay sa bangkang panlalayag ng pamilya Wanjin at bumalik sa down the road. At talagang nasaktan ko ang young master ng Wanjin family, na medyo masama, pero nung sisigat na sana si Xingju, biglang may boses ng matandang lalaki sa likod ni Xingju. Tingnan ang mga brick. Isa pala itong matandang itim ang buhok na nakatayo sa likod ng dalagang nakapula. Ang matanda ay nakadamit, ngunit ito ay may medyo hindi mahuhulaan na lasa, ngunit ang pinakakapansin-pansing si Xingju ay, ang hininga nitong si Xingju ay hindi makita sa pamamagitan ng hininga ng isang sikat na matandang lalaki. Ito pala ay si Young Lady Yu, at Elder Tan. Hindi kilala ni Zhao Mo ang Young Lady Yu, at lumapit kay Elder Tan, at binati siya ng malayuan, at umaasa siya sa kapatawaran. Nang makita iyon, pinaikit ng lalaki ang kanyang mga mata at bahagyang gumagalang. Sa pagkakataong ito ay sinamahan ko ang aking binibini sa Nangang Empire upang gawin ang mga gawain sa bahay, at nagkataong nakilala ko ang iyong anak, kaya't sumama ako. Ngayon lang nagkaroon ng kaunting away ang anak mo at ang munting kaibigan. Puno ng dugo ang binata at normal lang ang kaunting alitan. Umaasa din ako na bigyan ng mukha ni Elder Zhao ang matanda, huwag mong pahirapan itong munting kaibigan. Bahagyang ngumiti si Elder Tan at dahan-daang sinabi. Kaagad, ibinaling niya ang atensyon kay Xingju. Nang makita iyon, mabilis na tumango si Xingju, at nagbigay ng magiliw na ngiti. Hindi niya kilala ang matanda, at tutulungan ng mga tao ang kanyang sarili na magsalita. Si Xingju ay likas na nagpapasalamat. Diyos ng digmaan Azura. Kabanata 109, hindi sinasadya. Dahil nagsimula ng magsalita si Elder Tan, dapat gawin ni Zhao Moding ang ayon kay Elder Tan. Nang makitang kausap ni Elder Tan si Xingju, bahagyang ngumiti si Elder Zhao, magalang na sumagot. Kuya Tan, pagod na ako. Magpahinga muna tayo. Sa sandaling iyon, biglang lumingon ang babaeng nakapula at sinabi kay Elder Tan sa gilid. Pagkatapos magsalita, dirdiretso siyang naglakad paakyat ng hall. Sumunod si Elder Tan pagkatapos kumustahin si Elder Zhao. Dahil ayos lang, magpapahinga na ako. Nang makita ito, bahagyang ngumiti si Xingju at naglakad patungo sa tuktok ng bulwagan na may hakbang. Nga pala, itong Elder, ngayon lang hindi pagkakaunawaan, patawarin mo sana ako sa pagkakasala, gagaling nito ang anak ko.
Gayunpaman, nang papalapit kay Elder Zhao, ang Xingju ay biglang huminto at ibinigay ang isang nakapagpapadaling na treasure pill kay Elder Zhao bago tumuloy patungo sa kanyang cabin. Ito. Matapos makita ang treasure pill na ibinigay sa kanya ni Xingju, ang pangalang Elder Zhao ay medyo nagulat din, at pagkatapos ay tumingin siya kay Xingju at naging mas maingat. Naisip ko sa sarili ko, hindi madali ang batang ito. Dahil binigyan siya ni Xingju ng treasure pill sa ilalim ng Earth Rank at treasure pill, sapat na upang ipakita na si Xingju ay hindi pangkaraniwan. Bagamat ang pamilyang Wanjin ay isa rin sa apat na pangunahing puwersa sa mga panlabas na isla, kapwa ang lakas at lakas ng pananalapi nito ay mas mahina kaysa sa iba pang tatlong puwersa. Maaaring may ganoong magandang negosyo. Kaya ang isang produkto ng Earth Rank Treasure Pill ay napakahalaga din para sa Elder Liu na ito. At sinadya ito ni Xingju, upang hayaan ang Elder Liu na huwag maliitin ang kanyang sarili. Kung tutusin, kailangan pa niyang umasa sa barkong ito para makabalik sa East Continent. Gamit ang Earth Rank Treasure Pill, sulit pa ring bumili ng kapayapaan ng isip. Pagkatapos ng lahat, si Xingju ay isa ng mayayamang tao, isang Earth Rank na mas mababa sa Treasure Pill, ito ay wala. Elder Zhao, hayaan mo na lang siya. Nang makita iyon, lumapit ang young master ng Wanjin family na may sama ng loob. Guro, anong lakas ng loob kong labagin si Elder Tan, inumin mo itong Treasure Pill, malaki ang maitutulong nito sa iyong pinsala. At medyo walang magawang sinabi ni Elder Zhao. Pagkatapos ay ilagay ang Earth Rank Inferior Treasure Pill sa mga kamay ng lalaki. At malamig na sumangot ang lalaki, pagkatapos ay winagayway ang kanyang manggas na damit, at naglakad patungo sa kanyang cabin. Ang Earth Rank Treasure Pill ay hindi niya ininom, ngunit isinama sa item storage bracelet. Habang tinitingnan ang figure ng lalaki na unti-unting lumalayo, umiling si Elder Zhao nang walang magawa, halatang walang magawa ang young master na ito. Pagkatapos bumalik sa cabin mula sa Xingju, ang Earth Rank Top Grade Treasure Pill na Tianzuan Dan ay inalis. Ang treasure pill na ito ay sinasabing nakakadagdag sa martial chi na nakuha sa mga dekada ng pagsasanay. Ito ay kinuha ng malakas na martial sovereign at maaaring direktang masira sa pamamagitan ng the level of high-rank martial sovereign. At naramdaman ni Xingju na kahit na ang pinakamakapangyarihang treasure pill ay nagdaragdag sa martial chi na ilang dekada ng nilinang, naniniwala siya, ngunit hindi siya naniniwala sa advanced na antas, kaya kahit na inumin niya ang treasure pill na ito, gusto niyang makalusot sa ang antas ng high-rank martial sovereign. Ito ay tumatagal ng ilang sandali upang pinuhin. Mula sa panlabas na isla ng Boundless Sea Region, inaabot ng hindi bababa sa 2 buwan bago makarating sa Nangang Empire, kaya naramdaman ni Xingju na mas mabuting pinuhin ang elixir na ito at ang energy body sa panahong ito. Ang top-level treasure pill ng Earth Rank ay talagang pambihira. Nakaupo si Xingju sa ulo ng kama, maingat na tinitingnan ng gininto ang treasure pill na maaaring sumikat sa mga kamay ng sinag ng liwanag, na may kaunting emosyon. Agad na sinampal ni Xingju ang kanyang bibig, at direktang itinapon ng Tianzuan pill sa kanyang bibig. Matapos ipasok niya ang Tianzuan Dan sa tiyan, si Xingju ay hindi nakaramdam ng anumang abnormalidad, tulad ng hindi natunaw ni Tianzuan Dan. Oo naman, si Xuandan ay hindi napakadaling pinuhin sa araw na ito. Inaantok na. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Xingju na ang kanyang mga talukap ay nagsimulang bamigat, ang kanyang ulo ay inaantok, at pagkatapos ay humiga siya sa kama, at siya ay nakatulog. Gayunpaman, hindi alam ni Xingju na ang kanyang biglaang pagkabalisa ay ganap na dulot ni Zuan Dan noong araw na iyon. Matapos makapasok si Xingju sa kanyang dreamland, nagsimulang matuno si Zuan Dan ng araw na iyon, at nagsimula rin ang puwersa ng paniniil sa Xingju. Nagkalat ang katawan. Sa wakas, nagsimula siyang sumisid sa mga bagyo, ang kanyang mga meridian at ang kanyang mga laman, at ang katawan ni Xingju ay biglang nagbago. At sa araw na iyon pagkatapos na mailabas ang gamot ni Xuandan, nagsimula ring mamula ang katawan ni Xingju, at patuloy na umaagos ang mga patong-patong, at hindi nagtagal ay tumagos ang mga damit ni Xingju. Kahit na nagsimulang magbuga ng mahinang init. Ang init. Bagamat nakalubog si Xingju sa panaginip, nararamdaman pa rin niya ang mainit na pakiramdam na ito, at habang lumilipas ang panahon, ang temperatura ng katawan ni Xingju ay lalong tumataas. Ang malaking halaga ng gas ay patuloy na tumataas mula sa katawan ng Xingju. Ang init. Sa wakas, nagising si Xingju nang hindi makayanan ang mainit na pakiramdam na ito. Matapos magising si Xingju, tumalon siya mula sa kama sa isang malaking hakbang at nagmamadaling itinulak ang pinto ng cabin. Tumakbo papasok sa banyo. Sa sobrang lakas, tumalon siya sa nagyayelong pool. Guro. Gayunpaman, nang pumasok si Xingju sa pool, talagang pinakuluan ng mainit na temperatura ng katawan ng tubig ng pool ng malaking pool na ito, ngunit ang temperatura ng katawan ni Xingju ay nagsimulang unti-unting bumaba. Matapos bumalik sa normal ang temperatura ng katawan, isang nakakapreskong sensasyon ang kumalat sa katawan ni Xingju, at pagkatapos ay pumikit ang mga mata, aktwal na nakahiga sa pool at nakatulog. Sa oras na ito, 10:00 na ng hating gabi, at karamihan sa mga tao ay nakatulog na, at nagkaroon ng katahimikan sa malaking bangka sa sandaling iyon. Tumili. Sa sandaling ito, ang pinto ng isang classic cabin ay biglang bumukas ng dahan-dahan. Agad namang lumabas ang isang batang babae na nakasuot ng pulang damit. Matapos tumingin sa paligid ng 4 na linggo, napakabilis ng paglalakad patungo sa paligan. Matapos maglakad papasok sa banyo, napag-alamang walang tao sa banyo. Isang magaan na ngiti ang sumilay sa mapang-akit na mukha ng dalaga.
Agad niyang itinaas ang kanyang mga kamay at sinimulang tanggalin ang kanyang mahabang palda, at nang matuklap ang pulang damit sa lupa, lumitaw ang Snow White Ice Muscle Jade na balat ng batang babae at ang mainit na perpektong katawan. Maingat na naglakad ang dalaga papunta sa gilid ng pool gamit ang kanyang mga paa. Una, ginamit niya ang maliliit na mapuputing mga kamay nito para dahan-daang hawakan ang tubig sa pool. Sa totoo lang, gusto niyang tingnan kung tuyo na ba ang tubig sa pool. Bakit mainit na tubig? Ngunit nang dumampi ang kamay ng dalaga sa pool, bigla niyang nadiskubre na talagang mainit ang di umano'y malamig at malinaw na tubig ng pool. Mainit na tubig, at bulalas niya. Puff. Ngunit sa sandaling bumagsak ang boses ng batang babae, isang malaking alon ng tubig ang biglang sumulpat sa pool, at pagkatapos ay isang figure na nakasuot ng itim na damit ang lumabas mula sa pool. At ito ay si Xingju. Maling bathhouse pala ang pinuntahan ni Xingju nang nagmamadali. Ang biglaang eksenang ito ay nagulat sa dalaga. Malamig. Pagkalabas ni Xingju mula sa tubig, masayang sumigaw siya, pagkatapos ay inilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid, at nakita na lamang niya ang batang babae na may hitsura ng pagtataka, at ang puting jade na katawan ng batang babae, na malinaw din sa mga mata ni Xingju. Nang makita ang napakagandang katawan, maging si Xingju ay hindi napigil ang mabigani. Ikaw. Sa ngayon ay biglang nag-react din ang dalaga. Nakasuot siya ng pulang damit sa lupa sa isang kisap mata, at pagkatapos ay galit na tumingin kay Xingju. Bakit ka tumatakbo sa banyo ng lalaki? Si Xingju sa sandaling ito ay natural na nakilala kung sino ang babaeng nasa harapan ko ay ang Young Lady Yu sa araw, ngunit si Xingju ay may panoramic view lang ng jade body, kaya medyo napahiya ako. Ngunit sa palagay ni Xingju ay hindi nakakagulat na siya, na humiling sa Young Lady Yu na ito na pumunta sa paligan ng mga lalaki. At ang Young Lady Yu na iyon, nang walang sabi-sabi, ang kanyang katawan ay kumikislap, at isang palad na may horror energy ay binomba kay Xingju. Kung titingnan, ang Young Lady Yu na ito ay gustong kunin ang pangalan ni Xingju. Natural, hindi pumayag si Xingju dito. Nanginginig ang kanyang anyo, at iniwasan niya ang pag-atake ni Young Lady Yu. Tumalon sa pasukan ng paligan. Hindi ko sinasadya, huwag mo akong sisihin. Matapos itago ang pag-atake mula sa Young Lady Yu, walang magawang sinabi ni Xingju. Hindi gaanong kalokohan, mamatay. At ang Young Lady Yu na iyon ay walang pakialam kay Xingju, ang palad ay nagbago, at ang isang naaninag na palm print na naglalaman ng kapangyarihan ng takot, ito ay kasama ng tao daw after image, na sumabog kay Xingju ng napakabilis. Sa harap ng ganoong kabanggas na pag-atake sa batang babae, si Xingju ay bamantong hininga ng walang magawa, at pagkatapos ay agad na ginalugad ang palad, isang sinag ng magaan na palm print na nagniningning ng maliwanag na sinag ng liwanag, na natangay mula sa transparent na energy palm ng babae. Ang palad na ito na si Xingju ay hindi may tatago. Kung ang brutal na pag-ataking ito ay tumama sa katawan ng barko, tiyak na maaakit nito ang atensyon ng lahat. Pagkatapos ay patay na si Xingju. Bang! Ang mga palad ay magkaharap, at mayroon pa ring isang muffled na tunog, at pagkatapos na ito muffled tunog ay narinig. Ang espasyo sa paligan ay biglang kumikislap, at pagkatapos ay lumitaw ang Elder Tan. Ilang sandali pa, lumabas din ang Elder Zhao ng pamilyang Wanjin. Miss, anong nangyari? Nang makita niya ang pag-atake ni Xingju, lumapit si Elder Tan sa batang babae na nakapula at nagtanong. Ano ang nangyayari? Nang makita iyon, tinanong ng Elder Zhao ng pamilyang Wanjin si Xingju. Nang makita ang eksenang ito, talagang pinagpapawisan si Xingju, matagal na niyang naramdaman na ang lakas ng Elder Tan na ito ay napakaliit, kung sasabihin ng babae ang katotohanan, tiyak na may problema siya ngayon. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 110, 2 alamat. Elder Tan, okay lang. Ngayon ay nakita ko siya na may isang mahusay na kasanayan, at nagkataon lang na nakilala ko ito at ang pangalang iyon. Nakangiting sabi ng babaeng nakapula kay Elder Tan, at saka naglakad patungo kay Xingju. Bagamat hindi sinabi ng dalaga ang naunang kwento, medyo nagulat si Xingju. Ngunit nang makita siyang mabagal na naglalakad patungo sa kanyang sarili na may masamang tingin, medyo nanginginig pa rin ang puso ni Xingju. Mas lalong hindi mapalagay si Xingju kapag nakita niya ang kanyang uri ng ngiti. Kung maglakas loob kang magsalita tungkol sa mga bagay ngayon, tiyak na sisirain kita wanduan. Pagkaraang lumapit kay Xingju ang babaeng nakapula, sumandal siya sa tenga ni Xingju at binalaan si Xingju sa napakalamig na boses. Ang galing mo talaga. Tatanungin ulit kita mamaya. Pagkaraang bamulong, sabi ng dalaga matapos ngumiti ng malumanay sa balikat ni Xingju. Pagkatapos ay dirdiretso siyang naglakad patungo sa kanyang cabin. Nako, Elder Zhao, nahihiya ako, naalarma ka. Pagkaalis ng batang babae, sinabi ni Elder Tan kay Elder Zhao. Nasaan si Elder Tan, basta okay ka lang, aalis muna si Zhao mo. At ang pangalang Elder Zhao ay isang magalang na pagbibitiw, at pagkatapos ay pamitik siya sa espasyo. Pagkatapos noon ay umalis si Elder Zhao, makahulugang sinulyapan ni Elder Tan si Xingju, pagkatapos ay umiling ng kanyang ulo na may ngiti, at pagkatapos ay humakbang sa kalawakan. Nakita niya na naghiwa-hiwalay na ang lahat, napabuntong hininga lang si Xingju sa takot, at nakita ang ngiti ni Elder Tan na si Xingju ngayon, alam na sinabi lang ng babaeng nakapula, hindi niya siguro na itago ang kanyang mga tenga. Ang lakas ng Elder na ito na si Elder Tan, si Xingju, ay hindi makikita, ngunit siya ay may parehong pakiramdam tulad ng Inner Pavilion Great Elder, kaya napagpasyahan ni Xingju na ang lakas ng Elder Tan na ito ay malamang na manatili sa high rank. Martial God, ngunit malapit na itong makapasok sa working level. Hindi. Ito.
Gayunpaman, nang lumabas si Xingju sa banyo at nakita ang pattern ng mga lalaki na nakapinta sa kabilang banyo, ang kanyang walang magawang mukha ay agad na naging kulay rosas. Maling bathhouse pala ang kanyang nasagasaan. Ito ay malinaw, hindi upang banggitin ignorante. Pagkabalik sa silid, si Xingju ay nagsimulang makaramdam ng pagkabaliw, nakaramdam ng labis na awa sa batang babae na nakapula, ngunit hindi niya sinasadya, ngunit sa kabila nito, ang mood ni Xingju ay labis pa rin ang pagkabalisa, na nagpahirap sa kanya na makatulog. Si Xingju ay nakahiga sa kama at paulit-ulit, ngunit napakahirap. Akala ko noong nakita niya si Li Xiaohan sa shower, mas excited siya kaysa ngayon, pero hindi siya nakonsensya. Tila ito ang dahilan ng pagkahumaling ng kaluluwa. Marahil sa kaibuturan ng kaluluwa, alam na ni Xingju na sa kanya si Li Xiaohan, kaya napakalma ang kanyang pakiramdam. At iba itong babaeng naka-red. Si Xingju ay walang nararamdaman tungkol sa kanya at ayaw yumako ng anumang responsibilidad, kaya natural na nagkasala. Pressure pill na pino. Ngunit sa sandaling ito, biglang lumiwanag si Xingju, dahil pakiramdam niya ay sapat na ang martial chi sa kanyang katawan sa sandaling ito, sapat na upang maapektuhan ang high-rank martial sovereign. Ang Chanshuan pill sa katawan sa sandaling ito ay nawala, kaya napagpasyahan ni Xingju na ito ang epektong dulot ng Xuan Saiyan sa araw na iyon. Ngunit ang tanging pinagsisisihan ay ang martial chi ay hindi matatag sa sandaling ito, at imposibleng makalusot sa high-rank martial sovereign ngayon, ngunit si Xingju ay hindi nagmamadali. Pakiramdam niya, hanggat ilang araw pa, magiging ganap na ang martial chi. Posible ring makalusot sa high-rank martial sovereign. Mapakali na kalooban ni Xingju ay napalitan ng kaligayahan. Pagpikit pa lang niya ay nakatulog na talaga siya at nagsimulang matulog. Sa kaibahan, makatulog din kaya ng mapayapa ang babaeng naka-red. Nang pumasok si Xingju sa Dreamland, ito ay matatagpuan sa Boundless Sea Region. Sa kailaliman ng bukas na dagat, isang higanteng seabed vortex ang kumakalat ng napakabilis. Ang vortex ay may hanay na daan-daang milya. Ang puyo ng tubig ay lumiliko at nakikita. Ang malalaking alon ay patuloy na tumataas, tulad ng isang gate sa underworld, na nakasabit sa walang katapusan sa ibabaw ng dagat, isang nakakatakot na hininga ang patuloy na lumalabas. Ngunit ang pinakakakilakilabot na bagay ay ang malaking sailing boat na sinasakyan nila sa Xingju ay patuloy na gumagalaw patungo sa malaking puyo ng tubig na ito. Lumipas ang kaunting oras, mas malapit ang higanteng barko sa nakakatakot na puyo ng tubig. Pero kahit na may nakitang mali ang driver, hindi pa rin niya may ayos ang direksyon. Sa desperasyon, kailangang hayaang maglayag. Boom! Sa sandaling ito, komportableng nakahiga si Xingju sa kama, mahimbing na natutulog, at biglang nagkaroon ng malakas na ingay. Ang makinis na malaking bangka ay nagsimulang yumanig ng marahas, at ang Xingju ay malubhang nalaglag sa lupa. Tumili. Ano ang nangyayari? Biglang nagising si Xingju, nakatingin sa patuloy na nanginginig na kabin sa kanyang harapan, at sinabing may kaba. Napakatatag ng malaking bangka sa paglalayag. Sa ganitong sitwasyon, dalawa lang ang posibilidad. Ang isa ay makatagpo ng mga hayop sa dagat, at ang isa ay makatagpo ng mga kakilakilabot na bagyo. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling binuksan ni Xingju ang hatch at gustong lumabas at makita. At nang buksan ni Xingju ang pinto ng cabin, nakita niyang may gulo na sa hall sa sandaling ito. Nang makitang bulag na nagsisigawan ng mga tao, ang ilang mga tao ay nag-impake pa ng kanilang mga bag at gustong tumakas. Walang magawang umiling si Xingju. Sa walang katapusang dagat na ito, kung may aksidente man, walang makakatakas. Ang mga taong ito ay sadyang napakamangmang. Tumili. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang hatch sa tabi ng Xingju, at pagkabukas ng hatch, lumabas din ang isang magandang babaeng nakapula. At ito ang babaeng nakapula, ngunit ang nakakagulat kay Xingju ay hindi sila magkapitbahay. Pervert. At nang makita ng batang babae si Xingju, malamig siyang ngumuso, at pagkatapos ng marahas na pagpaputi ni Xingju, lumabas siya ng bangka. Ako. Na. Kay. Matapos marinig ang pangungutya ng babaeng nakapula, hindi masabi ni Xingju ang sakit. Noong una ay gustong magpaliwanag, ngunit nalaman na walang paraan upang ipaliwanag, ngunit talagang hindi niya sinasadya, ngunit nakita niya kung ano ang hindi niya dapat. Matapos ang isang walang magawang buntong hininga, si Xingju ay gumawa din ng isang hakbang, at napakabilis na tumakbo palabas ng bangka. Huhuhu. Pagkatapos maglakad palabas ng cabin, nalaman ni Xingju na malakas ang hangin sa labas ngayon, at ang malaking bangka ay patuloy na umiikot sa malalaking alon, at sa tuktok ng barko, sina Elder Tan, Elder Zhao, at ang batang babae na naka-red ay nakatayo silang lahat sa loob. Ano ito? At nang tumakbo si Xingju sa tabi nila, laking gulat niya nang makitang may malaking puyo ng tubig sa kanilang harapan na patuloy na umiikot. Napakalaki ng puyo ng tubig, kung ikukumpara sa malaking bangkang naglalayag na sinasakyan nila, ito ay isang talukap ng mata ang pagkakaiba sa lingga. Sa sandaling ito, ang malaking bangka sa paglalayag ay patuloy na gumagalaw patungo sa puyo ng tubig. Sa katunayan, hindi ito nilayon upang pumunta, ngunit ang puyo ng tubig ay nakakaapekto sa daloy ng tubig, na ginagawa ang daloy ng libu-libong milya sa direksyon ng mga ito, at ang ganitong uri ng daloy ng tubig ay karaniwang hindi maaring magbago ang lakas tao. O Diyos ko, Elder Zhao, paano tumulak ang bangka? Mabilis na paikutan ang Taiman. Sa sandaling ito, tumakbo palabas ang young master ng Wanjin family, at halos matakot nang makita ang eksena sa harapan niya. Walang tigil na sigaw. Elder Tan, ano sa tingin mo ngayon? Sa sandaling iyon, hindi pinansin ni Elder Zhao ang young master ng kanyang pamilya at lumapit kay Elder Tan para magsalita ng may paggalang. Sa oras na ito, wala siyang choice kundi tanungin ang senior na ito.
Elder Zhao, narinig mo na ba ang mga alamat ng mga bagyo sa ilalim ng dagat at isla ng mga immortal? Matapos marinig ang mga salita ni Elder Zhao, bahagyang ngumiti si Elder Tan at sumagot ng hindi nagtatanong. Siyempre narinig ko na ayon sa alamat. Ang unos sa ilalim ng dagat ay ang unos na humihip sa ilalim ng dagat. Kapag lumitaw ang hangin ito, maaari nitong pukawin ang walang hangganang rehiyon ng dagat. Ang walang hanggan na mga alon sa karagatan ay magmumumok sa isang napakalaking puyo ng tubig. Hanggat nakatagpo nito ang puyo ng tubig, walang barko ang makakaligtas. Kahit na ang isla na lumulutang sa dagat ay makatagpo ng puyo ng tubig, ito ay agad na mawawarak. Sabi ni Elder Zhao na may ilong at mata. Paano ang Island of the Immortals? Bahagyang ngumiti si Elder Tan at nagtanong. Ang isla ng mga immortal ay isang maalamat na treasure island. Sinasabing maraming kayamanan sa islang iyon. Hanggat nakuha mo ang kayamanan na iyon, maaari mong matamasa ang walang katapusang kaluwalhatian at kayamanan. Maaari kang makakuha ng martial skill at cultivation technique sa mundo, ngunit ang isla ay napakahiwaga. Ilang tao ang nakakita sa isla, ngunit sinasabing talagang umiiral ang isla ng mga immortal. Mabagal na sabi ni Elder Zhao, halatang pamilyar sa dalawang alamat na ito. Oh, Elder Zhao, paano mo nakikita ang malaking puyo ng tubig na ito sa iyong harapan? Paano ito maihahambing sa maalamat na bagyo sa ilalim ng dagat? Matapos makinig kay Elder Zhao, tumanggo si Elder Tan bilang kasiyahan, pagkatapos ay ngumiti at tinanong si Elder Zhao Root. Ito ba ang maalamat na bagyo sa ilalim ng dagat? O Diyos ko, kung gayon hindi kami mortal. Tapos marinig ang mga salita ni Elder Tan, bigla ding natauhan si Elder Zhao, at pagkatapos ay nagsalita ng may takot. Hindi. Matapos marinig ang pag-uusap ng dalawa, ang binata ng pamilyang Wanjin ay umiyak sa takot, halos hindi matakot sa kanyang mga luha. Dahil ayon sa alamat, hanggat naabutan ka ng bagyo sa ilalim ng dagat, maliban na lang kung mayroon kang working level strength, tiyak na mamamatay ka. Matapos makita ang kanyang kabutihan, walang magawang umiling si Xingju. Hindi niya talaga maisip kung paano nilinang ng tandang ito si Tao sa high-rank martial sovereign level. Mukhang walang aksaya ang pamilya Wanjin para sanayin siya. Pressure pit. Elder Zhao, narinig mo na ang alamat tungkol sa isla ng mga immortal at ang alamat ng bagyo sa ilalim ng dagat, ngunit hindi mo alam na ang dalawang alamat na ito ay isang alamat lamang. Noon lang, biglang nagsalita si Elder Tan. Matapos marinig ang kanyang mga salita, si Elder Zhao ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Sa katunayan, umiiral na ang Island of the Immortals. Noong panahong iyon, nakita ng ating mga ninuno ang Island of the Immortals gamit ang kanyang sariling mga mata, at nang makita niya ang Island of the Immortals, nakakita rin siya ng isa pang alamat. Yan ang bagyo sa ilalim ng dagat. Nang makita ang naguguluhang ekspresyon ni Elder Zhao, nakangiting sabi ni Elder Tan.